Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, panoorin po natin itong latest news kay Bongbong Marcos sa SMNI. Ang rason niya kung bakit ayaw niyang makipag-away sa ibang mga kandidato. Okay, let's watch this guys. Samantala, iginiit ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos na ayaw nitong makipag-away sa mga kapwa niya kandidato. Sa harap ito ng matinding tensyon at personalan ngayong election period. Ng mga lathalain. Karaniwan na tuwing eleksyon sa Pilipinas ang batuhan ng putik ng mga kandidato. Minsan umaabot pa sa personalan ang lalim ng siraan. Ngayong 2022 elections, dalawang kandidato ang may history na agawan sa pwesto. Sina dating Senador Bongbong Marcos na ngayon ay #1 presidential. Guys, narinig mo yan? Every election may batuhan ng putik talagang mangyayari, di ba? At si VP Leni Robredo. Pagkatapos ng eleksyon noong 2016, umabot sa Supreme Court ang kasuhan ng dalawa matapos questionin ni Marcos ang pagkapanalo ni Robredo sa VP race. Nauna nang ipinaliwanag ni Robredo na ang galit niya sa mga Marcos ay nag-ugat noong panahon ng martial law. At ngayong taon, tingnan mo, si Leni Robredo may galit sa mga Marcoses. Yan ba ang ating iboboto? Diba? Tatakbo ka lang kasi may galit ka sa isang kandidatong tumakbo. Magkakaroon ng rematch sina Marcos at Robredo. Parang boxing, nakipag-rematch itong Leni Robredo na to. Sa kapihan sa Manila Bay ngayong araw, natanong si BBM sa kanilang paghaharap ni Robredo. Ngunit imbis na patulan ng issue, ito ang naging sagot ni Marcos. Do you consider this coming presidential election as a referendum to your vice presidential face-off with VP Leni in 2016? Absolutely not. One thing has nothing to do with the other. Tingnan mo ang sagot ni Bongbong Marcos, no? Absolutely not, no? Hindi siya tumakbo para kakalabanin si Leni Robredo at saka aawayin o mag-rematch ganun. Wala. Hindi yan konektado ng mga problema natin sa Pilipinas. Para kay BBM, hindi mahalaga ang politika sa mga panahong ito, lalo na't malalaking hamon ang kakaharapin ng susunod na administrasyon. This election is going to decide the future of our country, not Correct. Some political issue. This election might be the most important election in our lifetimes, all of us. And because there has been a tectonic shift, let's use that word, a tectonic shift in the way the world works after the pandemic. And si Marcos talaga guys, nakafocus talaga siya ang practicality ng anong gagawin ng isang presidente sa problema ng ating bansa. This election will decide. He's not entertaining yung mga away-away politiko how we approach and how we position ourselves to get the best out of the tectonic shift. Pagkakaisa ang sinusulong ni BBM, sila ng katandem niyang si Davao Mayor Sara Duterte sa ilalim ng unit team. At para sa dalawa, mahalaga na magkaroon ng pagkakaisa sa mga Pilipino. May mensahe naman si BBM sa mga nais. Si Inday Sara at si Bongbong Marcos talaga, no? Consistent talaga sila sa sarili nila na yung ugali nila na ayaw ng away ba. Mag-away sila ng mga presidential. Too much politics. Enough na. It's time to get to work. Enough with the political. Tapos na, we'll do the political until May 9. Then finish na. Then gawin na natin yung trabaho natin. Ang daming naghihirap, ang daming Tingnan niyo guys, nakakaiyak yung kanyang mga sagot, no? From the heart ba? Yung mga mensahe niya sa atin. Tama na yung politika. Tama na. Let's focus on the issue. Focus on the right deeds na pwede nating gawin para uunlad tayo, di ba? Kailangan ng tulong. Bakit pa natin pinag-uusapan yung mga ganyan? Kaya unity, tama na yan. Pag-aawayin mo pa kami. Hindi na, ayaw makipag-away. Gusto kong ayusin ito para pagandahin natin yung buhay ng tao. Correct. So ayun guys, klarong-klaro ang sinabi ni Bongbong Marcos dyan. So I salute you,
Sir Bongbong. Okay, next. Ito ay tungkol sa COMELEC. Okay? Oh, sa COMELEC ito. So this is very important. This is about the COMELEC is now yung sinubaybayan talaga yung mga galaw ng COMELEC kasi nag-iiwas ang mga kandidato na madaya. Okay? So, panoorin natin ito, guys. Yes. Are we pushing this RevGov dahil na rin sa timing ng bumubuong coalition between the sabi na Dilawans and CPP-NK members? Yeah, yung ano na yan, yung alliance na yan, alam mo, matagal na yan. Sabi ko nga kanina as early as 1968, nandyan na yung alliance na yan. But ngayon lang, very apparent sa ngayon, nakikita na natin, kaya yung mga, very clear yan dun sa, sa mga partido, dito sa liberal parties in particular, na ngayon ayaw na mag-yellow, gusto na maging pink. That's the same banana. And you're right, yung alliance na yan, lalong ayaw na nilang mag-yellow kasi sirang-sira na yung color na yan eh. Pink na naman. Mitibay. And hindi lang si CPP ang problema natin dito. Pati yung mga foreigners na nakikialam na sa atin. Do you know that even Malaysia is funding this election through some of these candidates? Malaysia. Grabe. Kaya pa ang dami ng pera ng ibang mga kandidato, guys, because it's funded by the foreigners already. Ito po yung reason kung bakit tinutulak po natin yung kontrata. Sorry? So, partially po, ito po yung reason natin kung bakit po natin tinutulak ngayon ito kasi napaka-time. We're not saying that's the solution, the revolutionary government. We're not saying that that's the solution. We are just informing the people that this is our situation now. It's up to you. Tingnan nyo kung anong solusyon na dapat. If it's RevGov and you say so be it. But incidentally, we still have the Constitution. We believe in the Constitution, supposed to be. We believe in the rule of law, supposed to be. But dapat gumana ang mga to. Pero kung hindi niya kayang tapusin yung corruption sa COMELEC, what will you do? Hanggang ganito na lang tayo, interview. Klarong-klaro yan, guys, ha? May corruption talaga sa COMELEC, no? So, this coming election, guys, hindi talaga natin masasabi na this will be a clean election kasi kahit sa loob ng COMELEC may may kasabwat ng mga ibang kandidato. Bulahan na lang tayo. No, we have to do something. So this is what we're saying. Kayo dyan, mga fence-sitters, wala kayong pakialam sa political environment natin, okay lang. It's your choice. But eventually, sino magsasuffer doon? Yung mga anak natin, yung mga anak nyo. Yung future generation ng mga Pilipinos. Sabi ko nga, hindi natin alam kung kailan darating ang panahon, but I think it's very near. Darating ang panahon na isang Al Capone ang magpapatakbo ng gobyerno natin. And when I say Al Capone, ano yun? Puro illegal lang ang pinanggalingan ng kanilang mga pera na pinupondo nila dun sa mga kandidato kasi gusto nila ma-saturate ang ating bureaucracy with all these stooges of the criminal and the gang lords. So RevGov, I don't know, maybe yan ang patunguhan nito. But it's up for the people to decide. Kung naniniwala pa sila sa COMELEC, baka hindi. Baka hindi nila i-pursue yung direction na yan. But I tell you, marami dyan tahimik, marami dyan nasa gilid lang, nag-observe lang. I don't know, kung merong 10%, 20% naniniwala pa sa COMELEC. Sinabi na yan ni Guanzon. In fact, kayo guys, how about you, mga voters? Naniniwala pa ba kayo sa COMELEC? Ini-encourage niya yung mga commissioners na mag-resign na kasi wala. Guys, mag-comment kayo dito sa baba kung naniniwala pa ba kayo sa COMELEC. Ano silang mukha na iharap sa taong bayan. You've heard that. Nanggagaling yan sa commissioner na yan. So, she feels the problem inside the organization. So, why don't we believe her?
So yun yung sinasabi ko. So RevGov, I really don't know. But kung aabot doon, so be it. Sir, ulitin ko lang, baka natanong na rin. Yeah. Pero ano po yung reason kung bakit nandito tayo? Ano po yung pinupush natin? Ay, late ka nga. Sorry. Corruption. Corruption in COMELEC. Alam mo, ang dami kong kaibigan dyan sa mga tumatakbo. Kaibigan ko yan sila. Marami kong mga kaibigan dyan or yung mga supporters nila. But sabi ko sa kanila, how sure are you that you're going to win? Kahit Pati si dating General Parlarde, chinek na ang COMELEC. Parang nag-investigate na rin. na number 1 ka na ngayon sa survey. Hindi mo ba alam na yung capability ng kabilang grupo nandyan? Pwedeng i-hack yung result ng election. And don't you know that, for instance, this Smartmatic is in place to perpetuate this Mahirap. Mahirap talaga yung Smartmatic, guys. Ang daming paraan. Hindi pa nga alam ng ating taong bayan na yung papel na ginagamit natin pagka pinrik mo yan ng wala na, stale na. So, maraming kalokohan diyan sa Smartmatic and then sa COMELEC. Smart like I said, Magic. it's a long list of sins na hanggang ngayon hindi sinasagot ng COMELEC. Alam niyo ba na nag-walk out yung independent auditors ng COMELEC last December? Ba't sila nag-walk out? Kasi meron silang tinatanong, bakit yung plano, yung architectural plan ng bahay ko na inapprove natin, suddenly, nung tinatayo na, merong separate na kwarto na may powerhouse pa na hindi alam ng may-ari. Hindi masagot yun ng COMELEC. Nagtinginan sila, hindi rin masagot ng Smartmatic. Do we know all about this? No. Why? Sinusuppress nila yung mga informasyon na ganito. Kailangan ipaalam ito sa taong bayan. Yes. With the new COMELEC chairman and commissioners in place, you don't still believe na yung integrity and transparency for the COMELEC electors? All the more. All the more. Commissioner Neri? Hindi po. Are you talking of Commissioner Neri? Sa COMELEC po, sa side yung mga bagong commissioner. If you try to analyze, guys, no? Yung nagrereklamo ngayon sa COMELEC ay halos kampo ni Bongbong Marcos, yung mga at saka yung mga PDP laban, yung si Coco, yun ang nagrereklamo. Pero never mong ma-heard na yung kampo ni Leni Robredo may nagrereklamo. Meron man siguro, pero di ko pa nakita ang mga balita na kampo ni Leni Robredo nagrereklamo sa COMELEC. Ano bang ibig sabihin nito? Kasabwat ba yung mga kakamping sa COMELEC? Okay? Opinion ko lang yan, ha. Hindi natin masasabi, pero nagtatanong lang tayo. I don't know much about the newly appointed commissioner, chairman ng commission. But yeah, I know some of the new commissioners na na-appoint. And you should know kung saan sila nanggaling. And you should know their problem. Kung na-involve ka doon sa kaso ng isang drug lord, 10 million yung mga pinag-uusapan noon, bakit ka nandito sa COMELEC? Di ba? So, I doubt kung ma-achieve natin yung gusto nating ma-achieve. Yung reforms na gusto nating makita sa COMELEC, if we continue to put people who have, I don't know what's the term, but alam nyo na yun. Sir, tiwala po ba kayong makapure kayo na mas maraming support dito sa isinusulong na rin? Marami ang naniniwala sa cause na ito. Naghihintay lang sila ng opportunity na lumabas sila, i-express nila yon. And possibly, we are looking at this as an opportunity for them to come out and support us in this endeavor. Kasi it's really for all. It's not for any specific candidate. At the end of the day, pag naayos natin yung sistemang ito, kahit ikaw, gusto mong tumakbo at wala kang pera, basta gusto ka ng tao, gusto nila yung plataforma mo, mananalo ka. Because the playing field is level. And it doesn't take for you to be a billionaire to pursue your... Malaki kasi yung factor ng clean election. Yan ang sinasabi ni
Arlade. Your dreams for the country. So in other words, yung mga personal interest na sarili lang iniisip, palagay ko hindi na yan lulusot in coming elections kapag ka naayos natin yung mga problema na sinasabi natin sa ngayon. Subscribe to SMNI News. So ayan guys, klaro yun guys ha. Marami na talagang nagrereklamo itong COMELEC. So bantayan natin itong May 9 election at wag tayong makasiguro sa ating manok kasi pag hindi ito malinis itong COMELEC, so lahat tayo mamamayan, bantayan natin ito during this May 9 election. Okay? So guys, hanggang dito na lang. Please subscribe and hit the notification bell for para updated ka sa mga videos ko, at like and share this video para kumalat naman sa mga friends and families natin. So hanggang dito na lang guys. See you in the next video.